Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at idalangin natin palagi na ang mga pagninilay natin ay maging mabunga at maging totoong saksi tayo ng mabuting balita. Ngayon ay nasa ika-16 na araw na tayo sa buwan ng Enero, araw ng Martes. Napakagandang subaybayan natin ang ating mga pagbasa upang sa gayon ay maging mabuting tao tayo at magkaroon tayo ng kalakasan. Alam nyo, ibang-iba talaga kung sa ating araw-araw na pakikisalamuha sa buhay ay kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang mga pagninilay na dinadala at ipinapaabot sa atin ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng mga pagbasa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa paglalakbay sa pagninilay na ito, sa inyong patuloy na pagbabahagi ng pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 28. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito ay tinitingnan ng mabuti ng mga Pariseyo ang mga ginagawa ni Jesus. Nagmamasid sila hanggang dumating sa punto na talagang inakusa nila si Jesus na bakit ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno sa panahon ng araw ng pamamahinga at bakit ang mga alagad ni Juan ay namamahinga, ay nag-aayuno sa panahon ng araw ng pamamahinga. Kung titingnan natin ng mabuti, magandang pagnilayan natin sa ebanghelyong ito, kung naunawaan ba natin ng mabuti ang pagsunod sa araw ng pamamahinga. No? Tinatawag natin na Sabbath Day or the Lord's Day. Sana yung ating pagsunod ay talagang nakaugat sa ating kaalaman, naunawaan natin ito ng mabuti, at hindi lang yung parang pagsunod na pisikal, at masabi natin na naging kasanayan na lang natin, kundi tingnan natin ng mabuti kung ano ang mensahe ng araw ng pamamahinga. Para sa akin, bilang tao, bilang alagad, bilang anak ng Diyos, isa sa mga tungkulin natin ay ang magpasalamat sa Kanya, magpuri, hindi lang bilang ako, kundi bilang komunidad na nagkakatipon tayo na ipinapaabot sa Panginoon ang ating mga hangarin sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, pagpupuri sa Kanya. At ang pagsunod sa araw ng pamamahingang ito ay dapat pagsikapan din natin na maisabuhay, mapanindigan natin, maipaabot din natin sa ating kapwa. Hindi lang yung pagsunod na parang wala lang, no? Para sa akin yung punto na parang it's all on the physical level. But instead, yung pagsunod na naunawaan ito ng lubusan, yung pagsunod na nagpapatibay ng ating pananampalataya, yung pagsunod na mas lalong nagpapaigting ng ating paniniwala sa Panginoon at ng ating ugnayan sa Panginoon at sa bawat isa. Sana mga kapatid, hindi lang yung paggawa natin ng ating mga gawain sa pananampalataya ay maging pisikal palagi, kundi ginagawa natin ito ng may pag-unawa, kagalakan, at nagdudulot ng inspirasyon, pag-asa sa ating buhay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maunawaan ng mabuti ang lahat ng aming mga ginagawa, upang sa gayon ay maisabuhay namin ito at magkaroon kami ng panindigan na maipahayag ang iyong pagmamahal at ang iyong awa.